So today, ang gagawin natin ay ang mermaid nail art. For this video, ang gagamitin kong products ay from Tintin Essentials lamang. So baka familiar na kayo sa mga products na to, pero pag hindi pa, ilalagay ko siya dito sa ating video para hindi na kayo mahirapan maghanap. So matagal na actually itong video na to, so baka nakita nyo na siya before. Pero naisip ko, bakit hindi natin siya gawa ng tutorial? Start tayo sa paglagay ng 2 coats of ABX05 ng AS. Syempre, galing to sa Tintin Essentials. At manipis lang siya. Make sure na pantay ang pagka-apply natin dahil lalagyan natin to ng mermaid powder later. Alam naman natin na dapat pantay na pantay ang ating base para maganda ang itsura ng paglalagay natin ng chrome or mermaid powder. Syempre, para kumapit yung chrome natin or mermaid powder, kailangan natin maglagay ng non-wipe top coat at ang gagamitin natin ay ang AS na tempered top coat. Cure lang natin to ng 20 seconds. So, ito na yung mermaid powder ko or aurora powder na tinatawag natin. So, para maganda ang pag-apply natin, ilalagay ko lang siya gamit ang aking silicone tool at iiba-ibahin ko yung color niya para iba-iba rin yung finish niya sa ilalim ng nail. Ginawa natin yon para yung reflection ng ilaw pag tumama dun sa nail natin, iba-iba rin yung kulay na lalabas. Tandaan nyo, maganda if naglalagay tayo ng pressure dun sa nail para mas maging mirror finish siya or mas smooth tignan yung design natin. Para maiba naman, maglagay tayo ng ombre using yung cat eye gel polish ng Tintin Essentials pa rin. AS naman yung brand nito. So, naglagay lang ako sa medyo kalahati nung nail na ginagawa natin and kinuha ko na yung aking ombre brush. So, konting brush lang pataas para ma-spread natin yung glitters doon sa cat eye gel polish natin at lalabas yung pagka-ombre niya. Huwag masyadong mabigat ang kamay and if kailangan maglagay kayo ng second coat. And before curing, huwag niyong kalimutan na mag-magnet ng ating nail para ma-push nyo yung glitters kung saan nyo siya gusto. So, ang ginagawa ko lang is nilalagay ko sa gitna yung reflection ng cat eye natin. So, iniikot ko yung buong magnet doon sa nail na ginagawa ko. Check ko lang yung reflection, nasa tama ba yung mga glitters or kailangan ko maglagay ng second coat. So, para dito sa tingin ko manipis pa siya, kaya maglalagay ako ng second coat. For our next step, kukunin ko lang yung builder gel ko ng AS din and then any kind of striping brush if you want, yung mga long brushes natin. So make sure na medyo makapal yung apply natin ng builder gel doon sa pinakataas ng brush natin. Bigatan natin ng konti ang paglagay doon sa ating nail and then habang move natin to or nagsaslide siya papunta doon sa isang area ng nail natin pababa, itaas natin siya ng konti para numipis yung linya. So, nakikita nyo dito sa ginagawa ko, mabigat muna siya doon sa dulo ng kuko natin. And then, habang ginagalaw ko siya pababa, mas umaangat yung aking brush. So, gumagaan yung hawak ko doon sa brush para maging mas manipis yung linya niya. If happy na kayo dun sa shell shape na ginagawa natin, flash cure muna natin siya. So, kailangan natin siyang i-flash cure isa-isa para pag naglalay na tayo, hindi siya babagsak.
gawa tayo ng same line doon sa tabi lang niya and then i-connect natin siya doon sa pinakagitna or yung pinakataas na area kung saan naputol yung line natin kanina. So, ganun pa rin, mabigat to pagaan. Again, every other line, magpa-flash cure tayo para hindi siya babagsak. So, continue lang natin yung lines hanggang sa mapuno yung nail. So, almost done na yung ating nail. But, if ever meron kayong mga parts na hindi kayo happy, pwede nyo siyang patungan ulit ng builder gel para mas kumapal pa yung lines if kailangan nyo. So, when you're happy na with your design, okay na kayo dun sa kapal nung ginagawa nyong shells, pwede nyo na siyang i-full cure for 1 minute. And then, pwede nyo rin siyang lagyan ng top coat. So, kung ayaw nyong halatang-halata yung mga lines at gusto nyong wavy lang siya, parang yung design natin, nilagyan ko lang siya ng non-wipe top coat at ng gemstones or ng rhinestone na gusto nyo. And ito na yung finished product natin. So, sana natuwa kayo dito sa video na to. Napakadali lang niyang gawin. Using these products, kayang-kaya nyo tong gawin. So again, yung mga products ko is from Tintin Essentials. Napakadali lang niyang hanapin. Hanapin nyo siya sa NAP. Hanapin nyo siya dun sa orange basket. At thank you guys for watching. Sana na-enjoy nyo. And kung gusto nyo pa ng merong mga videos pa na katulad nito, don't forget to subscribe. See ya guys!